ko sa bisa ng warrant of arrest na inihain ni Judge Alan Ariola ng MTC Branch 48 Pasay City sa kasong physical injuries. Kaya may karapatan manahimik, magsawalang tingkol, magkaroon ng sarili mo at nagkakatiwala. So yun na nga mga kalakbay, kahapon ay galing po tayo sa Diwata Pares Overload, sa mismo nga pwesto po ni Diwata, ano po. At ayon po sa aking nabalitaan sa isang source po doon, ay itong daw pong si Diwata di umano ay na-issuehan ng warrant of arrest, okay, sa kasong paghahampas ng walis tingting. Alright? At ito ay nangyari way back 2018, February, if I'm not mistaken. At kung pakiisipin po natin mga kalakbay, for so how many years? Diba? Bakit ngayon lamang po nila ito muli bubuksan yung kaso? Dahil po ba sikat na yung tao? May pera? Diba? Na kayang bayaran. Kung hindi ako nagkakamali, ay ang kasong yan ay natapos na at nabayaran na po yung complainant sa halagang 3,000 piso. Alright? So, instead of we are all the Filipino trying to build our kapwa Pilipino, dapat ganun naman po ang gawin natin, diba? Na tulungan natin. We're trying to build a good rapport to each of our Filipino people para sa ikaaangat ng bawat isa. Ano po? I just can't imagine mga kalakbay na there are some Filipino people na kapag ka ang tao ay nakikita nilang umuunlad or umaangat, instead of tulungan po natin, ay bagkus ganun ang ginagawa. Di ba? Di mo alam or di mo maisip kung bakit ganun eh. Di ba? Maybe it's just that mga naiinggit, di ba? Or yung mga bashers dyan, tulad nung isang nabalitaan ko rin po na yung isang content creator, mga kalakbay, na sinisiraan ang paninda ni Diwata, na di umano na yung kanyang Seek and Joy ay walang kalasa-lasa at hindi rin po masarap. Okay? So ako po, based on my experience, since galing nga po tayo doon, ako po personally, ay natikman ko po yung kanyang paninda na Pares Overload together with the Seek and Joy. Okay naman po yung lasa. Okay? So, wag po sanang ganun at sana maging aral po sa bawat isa sa atin na kung mayroon tayong kapwa umaangat, bakit hindi natin tulungan at suportahan? Okay? At yung di umano yung content creator na yon na nag-post sa social media ay yan daw po ay nabayaran lamang noong complainant way back that year nung na-issuehan po si Diwata ng warrant of arrest sa kasong physical injury o sa paghahampas lamang po ng walis tingting. Kayo ba naman mga kalakbay, kung pakaiisipin po ninyo, nakatira yung tao, di ba? Sa ilalim ng tulay, di ba? And for just a case, di ba? Kung gusto nilang paalisin yung tao or what, pwede naman po ninyong kausapin sa magandang pamamaraan. Hindi po yung sisigawan ninyo yung tao or gagawa niyo po na action na hindi naman maganda. Syempre, I guess kahit sino kung gano'n na mangyayari. If I'm not mistaken, parang defense mechanism lang po yung ginawa ni Diwata para maipagtanggol naman po niya yung sarili niya. Ano po? So, yun nga, it was happened last February 2018, di ba? So, ilang taon na, di ba? So, bakit ngayon lang? Bakit? Di ba? Kung pakiisipin po natin, anong dahilan? What is the reason? Di ba? So, sa katanungan ko pong yan, mga kalakbay, iiwanan ko po para po sa inyo mga komento or suggestion sa pangyayari itong naganap sa buhay ni Diwata, ay maaari po lamang ninyong i-comment down below. At kung ano man po yung dapat nating mga pag-usapan at talakayin, narito po ang inyong kalakbay para pag-usapan. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsama sa akin sa araw na itong muli.